Sa buhay natin, kapag pinagkatiwalaan ka ng isang tao, dapat alagaan mo na ang tiwalang ito. Huwag kang gumawa ng mga bagay na maaaring maging dahilan upang masira ang kanyang paniniwala sa iyo. Dahil sa huli, kahit magsisi ka pa, kahit na humingi ka man ng tawad, hindi mo na maibabalik pa ang kanyang dating pagtingin sa iyo. Lalong-lalo na kapag usaping salapi ang pinag-uusapan dito. Ang istoryang ito ay magsisimula sa buhay ng mag-asawang Gardo at Vivian. Ang mag-asawang ito ay simple lamang ang buhay. Sanay na sanay ng mga muhan. Mula nang ikasal sila, tenant na nga sila ng mga bahay ng mayayaman doon sa bayan ng Antipolo at iba pang bahagi ng Kamaynilaan. Ang kanilang mga magulang halos ganon din ang hanap buhay. Ganon din ang pinagkakakitaan. Hanggang sa mga bahay ng sikat na artista noon sa Antipolo, magulang nila ang taga-tao ng mga bahay. Magulang nila ang caretaker. Masasabi nating matagal na ang serbisyong ginagawa ng kanilang mga magulang hanggang sa maipasa sa kanila ang ganong klase ng trabaho. Hindi nakapagtataka na sila ay pagkatiwalaan. Matalik din kasing magkaibigan ang mga magulang ni Gardo at Vivian na naging dahilan upang mas maging close nga ang dalawa. Hindi nagtagal, naging magkasintahan at naging mag-asawa na. Kaya nga lang sa pagdaan ng mga panahon at mga taon, ang kanilang mga magulang ay tila ba tumatanda na, nanghihina na, ang mga buto sa tuhod ay tila lumulutong na. Isang araw kinausap ng inay ni Vivian ang mag-asawang ito. "Oh anak, Vivian, kayong mag-asawa may bagong trabaho ha? Ayusin ninyo mga buhay ninyo doon. At kami ng biyanan mo ay baka mamahinga na muna. Alam mo naman, medyo masakit na mga tuhod namin. Kaya kayong dalawa ni Gardo ay nako, mag-asikaso kayo ng mga sarili ninyo at ayusin niyo yung mga trabaho ninyo ha? Gardo, kami nang bahala sa inyong anak. Medyo malaki na naman itong si June kaya kami nang bahala sa aming apo." "Pero, inay, stay-in po ba kami doon?" "Abay, oo anak. Kailangan sapagkat napakalaki ng mansyon ni attorney at pati negosyo niya kailangan yung tauhan. Gasol, bigasan at ilang tindahan ng feeds. Kayo ang mamamahala. Kayo ang tatao." Ang pagkakabalita ko ay ang matandang abogadong iyon ay pupunta muna ng Amerika at baka matagalan dahil may sakit na raw ang kanyang ama. "Ay nako naman, saktong-sakto aba. Maganda pong balita yan ma. Malaki sigurong sahod dun no? Kasi madami kaming duty eh." "Ano ka ba naman Gardo? Syempre malaki ang kikitain ninyo at hahawa kayo ng pera doon. May paupahan pa yung kondo sa Makati at sa malamang talaga baka kayo din ang maningil sa upa doon." Saad pa nga ng inay ni Vivian. Masayang masaya ang mag-asawang ito. Palibhasa gusto na nga nilang magkaroon ng sariling bahay at magkanegosyo na rin para sa kanilang pamilya, para sa kanilang anak. Gardo, Vivian, basta palagi ninyong tandaan, huwag na huwag niyong sisirain ang tiwala sa inyo ng tao. Napakalaki ng utang na loob namin sa pamilya ng mga abogadong yan, lalo na nung panahong may sakit pa ang iyong ama. Ito ang palaging sinasabi ng mga magulang ni Gardo sa kanya, lalo na kapag meron silang kailangan trabahuin. Huwag na huwag sisirain ang tiwalang ibinigay sa kanila ng kanilang mga kliyente. Pero itong si Gardo ngayon ay medyo kakaiba. Hindi na nga halos tumatatak sa kanyang isipan ang ipinapayo sa kanya ng kanyang mga magulang. Mas sabik pa nga siyang malaman kung magkano nga ba at gaano kalaki nga ba ang kanyang sasahurin sa trabahong ito. Kinuwenta niya ito buong magdamag. Nalaman niya na halos kulang-kulang 80,000 ang kikitain nilang mag-asawa buwan-buwan. Malaki na ang kanilang maiipon doon. Marami na silang mabibiling gamit para sa bahay at para sa kinabukasan ng kanilang anak. Isang araw kinausap nitong si Vivian ang kanilang anak na si June. "O anak June, binatang-binata ka na. Mag-aral kang mabuti ha? 3 taon pa bago ka makagraduate ng sekundarya pero okay lang yun. Igagapang ka namin para makapagtapos ka. Huwag kang pasaway kina inay ha, sinasabi ko sa'yo. Stay in kami sa trabaho namin pero makakauwi naman kami kaya huwag kang mag-alala." "Opo inay, nauunawaan ko naman po. Pagkatiwalaan niyo din po ako. Mag-iingat po kayo sa inyong trabaho ha pero... Nay,
Baka naman next time pwede pag umuwi naman kayo. Makapag-bonding naman po tayo kasi nung nakaraan, sabi niyo uuwi kayo ng weekends pero ang nangyari, umuwi lang talaga kayo. Palagi kayong tulog o palagi kayong abala. Nay naman, wala na tayong bonding eh. Ang sabi naman ni June. Bigla namang dumating itong si Gardo. Tinapik niya ang balikat ng kanyang anak na si June at sinabing, "Huwag kang mag-alala anak, babawi kami sa iyo." Kaya naman nga kahit papaano ay napagaan naman nila ang loob ng kanilang anak bago sila tuluyang umalis para sa trabaho. Sa kabilang dako naman, pag-usapan naman natin ang matandang abogado na magiging kliyente ng mag-asawang Vivian at Gardo. Bago siya tuluyang umalis sa puntang Amerika ay kinausap muna niya ng masinsinan ang mag-asawa at syempre kinuhanan ng mga requirements. At nang maibigay na nga ng mag-asawa ang mga requirements na kailangan, tuloy na nga siyang umalis ng bansa at ipinagkatiwala sa mag-asawang ito ang kanyang mga ari-arian. Kung tutuusin, madali lamang ang trabaho ng mag-asawang ito dahil sa bawat tindahan may sadyang mga tauhan na doon ng attorney. Kailangan lamang ay mabantayan ng mag-asawang ito ang mga tauhang iyon at ang bawat benta diretso sa bangko. Sa bank account ng negosyo ng matandang abogado. Ganun lagi, araw-araw ang kanilang senaryo. May bahay naman sina Gardo at Vivian sa labas ng mansyon ng abogado at ang susi ng malaking bahay nasa kanila at linggo-linggo lilinisin nila ang buong paligid ng mansyon maging ang loob nito at monitor sila sa video call at call ng abogado. Siyempre, meron niyang CCTV. At dahil nga miss na rin ni June ang kanyang mga magulang, linggo-linggo, nagsusumikap siyang makapunta sa mga ito upang makasama naman ang kanyang mga magulang para kumuha ng kanyang budget para sa buong buwan at syempre budget ng magulang ni Vivian, pambili ng gamot ng kanyang ama at marami pang iba. Para kay Vivian at Gardo, wala na nga silang mahihiling pa. Isipin ninyo, may magandang trabaho, malaki ang kita, hindi sila ganun kapagod at magkasama pa silang mag-asawa. Hay nako balae, masayang masaya ako sa nangyayari sa buhay ng mga anak natin. Kaya lang, nais kong malaman mo na kinukuha na ako ng isa kong anak sa probinsya. Kailangan namin pumunta doon dahil medyo lumalala na ang sakit ng asawa ko kaya na munang bahala dito ha? Saad ng magulang ni Gardo. Oo, nauunawaan kita. Hayaan mo at kami na ang bahala. Mag-iingat kayo balae ha? Mag-iingat kayo. God bless you. Wika naman ng magulang ni Vivian. At sa pagdaan nga ng mga buwan at halos 2 taon, may nagbabago na sa buhay ng mag-anak ni Vivian at Gardo. Palibhasa ngayon, mas may pera na sila at may ilang mga problema ring hinaharap ang mag-asawang ito sa pagbabantay ng negosyo ng abogado at nakarating na nga ito sa magulang ni Vivian at napapagsabihan na nga ang mag-asawang Vivian at Gardo. Anak, Vivian, ano itong nababalitaan ko? Anong ginagawa mo sa mga tauhan na attorney? Napakataray mo daw, napakasungit mo daw at sadyang masakit manalita. Anong ginagawa mo? Kaya nag-aalisan ng mga tauhan na attorney dahil sa'yo. Huwag ganun, anak naman. Hindi naman ikaw ang may-ari ng negosyo ngayon. Bakit ka ganyan? Tauhan ka lamang din, wag mong kakalimutan yun. Pag nakarating yan sa matanda, naku malilintikan tayo niyan. Isa ka pa inay eh. Pati ba naman ikaw pagkasabihan mo ko? Yan lang bang pinunta mo dito? Baka gusto mong kamustahin mo na kaming mag-asawa bago mo kungulngulan. Anong sabi mo anak? Inay kasi, bago niyo ako pagalitan at pagsabihan, sana inaalam niyo muna yung punot dulo, hindi nangingialam agad kayo. Trabaho namin to eh. Huwag kayong mangialam. Alam niyo ba kung ba't ko ginawa mga bagay na yun? Hindi nyo alam kaya huwag nyo akong pagsabihan. Naghihigpit ako sa kanila kasi lagi ko nakikita nagpapatama lamang sa oras ng mga tauhang iyon. Napakatamad, napakabagal kumilos, napakakupad. Palibhasa, si attorney nasa ibang bansa at hindi nakikita ang mga ginagawa nila. Kaya iyon, sinasamantala nila. Kahit pa anak, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Isipin mo, tauhang ka lamang din sa lugar na iyon kapareho lamang nila. Baka nakakalimutan mo ang iyong limitasyon. Anak naman, alam mo ba ang nakakarating sa akin?
yung lahat ng masasakit na salitang binibitawan mo sa mga tauhan ngayon. Ang pagmumura mo. Grabe ka. Ang lutong ng mga mura mo sa kanila. May isa pang nag-send sa akin ng video mo habang pinapagalitan sila. Ano ba naman? Tago sa buto ang galit nila sa iyo. Galit sila sa akin, kamo? Ano ngayon? Wala akong pakialam. Ginagawa ko lamang ang trabaho ko. Huwag mo nga akong pakialaman, inay. Umalis na lang kayo ngayon. Hindi ko kayo kailangan. Wala ka namang kaalam-alam sa nangyayari, nakikisabat ka eh. Saka bago po kayo mangialam sa problema namin, sana inuunan niyo muna si Itay at yung kalagayan niya, ha? Saan ka ba kumukuha ng pambili ng gamot mo? Ng gamot ninyong mag-asawa? Hindi ba't sa amin? Kaya wag mo kong tarayan kasi ibinibigay ko sa inyo mga pangangailangan ninyo. Anak, anong sinasabi mo? Sinusumbatan mo ba ako? Sinusumbat mo ba sa akin yung mga tulong na ibinibigay mo sa pamilya natin? Anong sinasabi mo, anak? Ayun, ang galing. So ano, ako na ang bastos na anak. Ako na ang masama ang ugali. Ako na ang hayop, ganun ba? Ha? Sino ba sumugod sa bahay na to? Sino ba ang sumugod sa bahay na to? Tinatawag ang pangalan ko ni hindi marunong kumatok ng pintuan bago pumasok. At sinigawan ako. Ha? Hindi ba't kayo? Sinong walang respeto? Lubhang nasugatan ang damdamin ng ina ni Vivian sa kanyang mga sinabi at umalis itong napakasama ng loob kaya kinausap niya ang kanyang apo na si June at pinababantayan muna ang mag-asawa ngayon. Sakto naman na merong kakilala si June na isang tauhan sa tindahan ng gasol at feeds na pag-aari ng matandang attorney kaya may naitanong itong si June. Ate, ba't po kayo umiyak? Ano pong problema? Alam mo, June, di hamak na mas nauna kami sa mga magulang mo sa trabahong ito. Di hamak na mas alam namin ang ginagawa namin kaysa sa kanila. Magkaiba naman kami ng trabaho pero kung pakialaman kami ng mga magulang mo, sobra-sobra. Mas una kaming pinagkatiwalaan ni attorney bago sila. Pero napakayabang ng mga magulang mo. Ang ipinagtataka namin sa iyong ina, bakit inaalis niya ang mga lumang tauhan sa store na ito? Pinapaltan niya ng bago. Nang hindi alam ni attorney. Anong kalokohan to, June? Kaya naman naging palaisipan kay June ang tinura ng ibang mga tauhan pa ng store na iyon tungkol sa kanyang mga magulang. Nagsimula na nga siyang maghinala sa kanyang sariling mga magulang at sa ginagawa nilang trabaho. Hindi nga nagtagal ay kumalat na nga ang balita sa bayan nila na itong si Vivian at Gardo ay kapwa manloloko, kapwa traidor sa kanilang amo. Pero syempre, nasa Pilipinas tayo kaya naman lahat ng mga balitang ito ay chismis lamang hanggat walang patunay. Chismis lamang ang lahat na ito hanggat walang pruweba. Makalipas pa nga ang ilang mga araw, may napuna itong si June sa kanyang mga magulang. Palagi na silang mainitin ng ulo. Palagi nang may suot na alahas, akala mo'y kung sinong mayaman. Minsan nga ay bumibisita itong si June nang walang paalam sa kanyang mga magulang. Aba, nagagalit ang mga ito at kulang na lamang ay hampasin at sampalin nila ang bata habang nasa harap ng maraming tao. Aayaw pa nga nila na matanong sila tungkol sa trabaho dahil wala naman daw alam ang mga ito sa ginagawa nila. Pero ang mga bagay na iyon ay pinalagpas lamang ni June dahil mahal niya nga ang kanyang mga magulang. Aba, ngayon, malapit na siyang mag-graduate ng sekundarya. Handang-handa na siyang magkolehiyo noon. Ready na nga siyang mag-enroll. Nagpaalam na nga siya sa kanyang mga magulang. Kaya lang... Oh, June. Ano? Bakit ako? Bakit sa akin ka humingi ng permiso? Bakit hindi sa magaling mong ama? Ha? Kung gusto mo magkolehiyo, bahala ka. Doon ka sa iyong ama humingi ng permiso, hindi sa akin. Hindi ako ang palaging may pera. Hindi ako ang palaging may tago. Pero nay, kinausap ko na po si tatay at ang sabi niya po sa akin ay kapareho lang sinabi niyo sa akin ngayon. Kayo daw po ang kausapin ko. Bakit parang tuturuan po kayong dalawa? Kasi nga, galit kami sa inyo. Masama ang loob ko sa inyo. Masama ang loob namin sa inyo. Kasi ang galing-galing yung mangialam sa aming ginagawang trabaho. Lagi kayong nagmamagaling. Palagi nyo kaming pinag-uusapan. Wala naman kayong mga alam. Mga mangmang naman kayo sa ginagawa naming trabaho.
Huwag na huwag kang tatangging bata ka. Akala mo ba hindi ko nakikita sa CCTV na kinakausap mo ang mga tauhan habang wala ako, ha? Ano? Ikinakalat mo ang balita tungkol sa mga ginagawa naming trabaho, ganon? Anak kita pero anong ginagawa mo? Ha? Sa bagay man ang mana ka sa lolo't lola mo. Parehong-pareho kayong pakialamero. Sige na, umuwi ka na nga. Hindi kita kailangan dito. Marami akong ginagawa. Abala ako, nakikita mo ba? Napakaraming kliyente, oh. Dahil nga si June ay maraming pangarap sa buhay, nais siyang makatungtong ng kolehiyo upang maabot ang kanyang pangarap. Kaya nung wala siyang makuhang maayos sa sagot sa kanyang ina, bumalik siya sa kanyang ama. Pero pareho lamang, pinagalitan lamang siya. Yan! Diyan ka magaling! Pag nangangailangan ka, pero kapag hindi ka nangangailangan, sinisiraan mo kami. Anak naman! Bakit nalaman kong namamaybay ka ng mga tindahang pag-aari ng aming amo, ha? Ipinagtatanong mo ang aming ginagawa sa trabaho? Mali yun! Huwag kaming atupagin mo. Ang atupagin mo ay ang pag-aaral mo. Napakayabang mo na. Akala mo kung sino ka. Pag ako, nalaman ko na ikaw ang nagpapakalat ng masamang balita tungkol sa amin, malilintikan ka talaga sa akin. Itay! Itay! Ano po nangyayari sa inyo? Ano po mga sinasabi ninyo ni inay? Bakit po kayo nagkakaganyan? Pati si Lola, ganyan ang asal ninyo. Sinasagot po ninyo at sinisigawan. Ano po bang tinatago ninyo sa amin? Tay, anak nyo ko, pwede nyo akong pagkatiwalaan. Pamilya nyo po kami. Natural lamang po magtaka kami sa mga ginagawa ninyong kakaiba. Tingnan nyo sarili ninyo. Ang suot nyo. Ang damit ninyo't nakasapatos pa kayo. May mga alahas pa kayong may diamante. Niloloko nyo ba kami? Tay, ano po bang ginagawa ninyo? Tumalikod na nga lamang itong si Gardo at hindi na nga kinausap pa ang kanyang anak. Hindi na nga siya lumabas ng tindahan at hindi na nagpakita kay June. At dahil nga wala na naman siya nakuhang maayos sa sagot sa kanyang ama, umalis na siya ng harap ng tindahan. Maya-maya pa, isang napakalaking truck ang tumigil sa harap ng tindahan. Nagbaba ng isang napakagarang motor. Sabay labas naman ng kanyang ama at tila ba hinahawak-hawakan at tinetesting-testing paganahin yung magarang motor. Naisip tuloy ni June, anong kalokohan ito? Ang sabi niyo wala kayong pera. Ang sabi niyo wala kayong mga ipon. Nagtuturoan kayo kung sino magpapaaral sa akin sa kolehiyo. Tapos yan, makikita kong meron kayong bagong motor? Anong kalokohan ito? Nang sumunod na araw, imbis na tumungo sa mga tindahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga magulang, nagtungo na nga si June sa mismong tahanan ng kanyang mga magulang sa tapat ng mansyon. Pero hindi niya ito matagpuan. Ang nakita niya lamang ay isang napakagandang bahay na parang bahay ng isang artistang mayaman. Napatitig na nga lamang itong si June sa napakagandang bahay na iyon na kanyang nakita. Biglang pumasok sa kanyang isipan, after some years kaya, magkakaroon kaya ako ng ganito kagandang bahay? Ganito kalaki? Ganito ka... Ay, parang isang mansyon. Maya-maya pa, ang malaking gate ng bahay na ito ay nagbukas. Akalain mo, ang lumabas ng gate na iyon ay ang kanyang inay. Tinawag ni June ang kanyang inay, subalit ang sabi nito, ano bang ginagawa mo rito? Umuwi ka na nga sa atin. Umalis ka na dito, alis. Isasara ko na ang gate, bilisan mo. Nay, buksan niyo po ang gate na ito. Buksan niyo po. Nay, sa inyo po ba ang kotseng iyon yung lumabas kanina? Itong bahay na to, sa inyo po ba ito? Nay, baka naman po may pagkain kayo dyan. Please naman po. Si lolo't lola po kasi hindi pa kumakain mula nung isang araw. Tubig-tubig lamang po ang ginagawa nila. Hindi nyo na po sila binibigyan ng pambili ng gamot. Si lolo lumalala na ng diabetes. Si lola nagkaka-hypertension na. Nay, tulungan nyo naman po kami. Yan! Diyan kayo magagaling. Asa lamang kayo sa akin eh. Pero kung makialam kayo sa buhay ko, sobra-sobra. Tapos sa mata ninyo, ako pa tong hindi mabuting ina. Ako pa tong hindi mabuting anak. Nanggagaling nyo naman talaga. Ano mga ambag nyo sa buhay ko, ha? Pumasok na nga ng kanyang bahay itong si Vivian. Maya-maya, dumungaw siya sa mataas na bintana ng kanyang bahay at ibinato sa kanyang anak na si June ang napakaraming pera. Masama man ang loob sa kanyang mga magulang,
Ayaw niya man sanang kuhanin ang perang iyon sa kalsada na inihagis ng kanyang ina, ginawa niya pa rin dahil alam niya magagamit niya ito para mas nanugtukan pa ang buhay ng kanyang lolo't lolang minamahal. Hindi man niya nauunawaan ang lahat, pero sa puntong ito, nagkaroon na nga ng malaking galit itong si June sa kanyang mga magulang. Ilang linggo pa nga ang lumipas ay maraming balita talaga ang kumakalat sa bayang iyon na nakakarating naman sa lolo at lola nitong si June dahil sa marami itong kaibigan. Apo, June, alam mo parang alam ko na ang nangyayari kaya palaging galit sa atin ang mga magulang mo dahil guilty sila sa mga ginagawa nilang lihim, sa mga kasalanang ginagawa nila. May ginagawang masama ang mga magulang mo, June. Apo, hindi ako pwedeng magkamali. Ang ganong kilos, ang ganong pananalita, may tinatago sila sa atin. Maaring tama ang hula ko. Tumahimik na nga lamang itong si June dahil ayaw niya nang isipin pa ang kalokohang nagaganap ngayon. Alam mo, Apo, kung tama ang aking hinala, napakalaking problema ang pinasok ng mga magulang mo. Hindi mo ba naisip? Hindi ba sila nag-iisip? Abogado ang kanilang amo. Siguradong makukulong sila sa krimeng ginagawa nila. Alam mo, Apo, alam mo magaling pa doon na lamang tayo sa bahay ng tiyuhin mo sa Albay. Abay parang ayaw naman tayong tulungan ng mga magulang mo ngayon dito. At ayaw tumanggap ng kahit na anong payo mula sa amin. Ayaw ko lang tumanggap ng pera mula sa kanila. Ayaw ko ng nakaw. Ayaw ko. Ang sabi naman ng lolo ni June. Maaaring napakarami ng chismis ang kumakalat tungkol sa mga magulang ni June. Maaaring hindi ito sapat na dahilan o pruweba sa mga krimeng ginagawa ng mga magulang ni June, pero naglakas loob na nga itong pamilya ni June, ang lolo at lola niya, na tawagan ang matandang attorney doon sa Amerika upang ipaalam ang sitwasyon dito sa kanyang mga pag-aari. Agad namang gumawa ng paraan itong si June upang matawagan ang attorney sa abroad. Lumuluha ang kanyang lola nang ibinigay ang numero. At ngayon nga, nagkausap na ang abogado at si June. Kinausap ng lola ni June ang matandang abogado at sinabing magpa-audit na, magpa-inventory na ng kanyang mga negosyo sa Pilipinas sa ibang individual, wag na raw sa kanyang anak. Ang sabi pa nga ng matanda, kung may matuklasan man daw itong krimeng nagaganap sa kanyang negosyo nang dahil sa kanyang anak at sa asawa nito, ay gawin na ang kailangang hakbang. Gawin na ang tamang proseso. Habang nag-uusap ang dalawa, napapaluhan na lamang si June dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na hindi na nga siya makakapagkolehiyo, hindi na nga niya maaabot ang kanyang pangarap ngayon at makukulong pa ang kanyang mga magulang. Matapos ang araw na iyon, dali ang naghanda ang tatlo, si Lolo, si Lola at si June na mag-asikaso ng mga gamit papuntang Albay patungo sa bahay ng tiyuhin ni June. Matapos nga ang napakahabang biyahe, nalaman na nga ng tiyuhin ni June ang nangyari doon sa probinsya. Ang nangyari sa mga kalokohang ginagawa ngayon ni Vivian at ng kanyang asawa. Napabayaan na nga daw ang kanyang mga magulang, kaawa-awa ang dalawang matanda. Wala pang halos isang linggo, natuklasan na nga ang kalokohang ginagawa ng mga magulang ni June sa trabaho. Nalaman na nga nila na nagnanakaw na nga ng pera ang mga ito sa negosyo at sa mismong bahay pa ng matanda. At nang magkatuklasan na nga ng kalokohan, sumugod agad ang mag-asawa ni Vivian sa kanilang bahay para kumprontahin ang kanyang anak at mga magulang. Alam kasi ni Vivian na ang kanyang ina lamang ang makakagawa ng paraan upang kontakin ang matandang abogado sa Amerika. Sa tindi ng sama ng loob, galit, lungkot at kahihiyan ng magulang ni Vivian sa kanya, inatake na nga ito sa puso. Ang ama ni Vivian pumanaw na't namatay. Hanggang sa makulong na nga ang mag-asawa ni Vivian at wala silang kapera-pera pang piyansa sa kulungan at laman sila ng bali-balita sa bayan. Binawi ng pulis ang lahat ng pera nila, maging ang mga nasa bangko, milyon na ang halaga. Hindi naman kanila. Ilang buwan pa nga ang lumipas ay nakakulong pa rin ang mag-asawang Vivian at Gardo. Hanggang sa ngayon masama pa rin ang loob ng lola ni June dahilan upang mas magkasakit ito. Manghina ang katawan at rumatay na nga lamang sa kama.
Isang hapon nakatanggap ng tawag itong si June mula sa matandang abogado. Ang sabi nito, nais daw niyang ipetisyon itong si June upang makatungo ng Amerika. May ipinadala na daw siyang mga tao sa Albay para kuhanin ang kanyang mga requirements para sa pag-apply ng visa. Alam mo ba, itong si June, pag-aaralin daw ng matandang abogado pagtatapusin ng pag-aaral sa Amerika, at dahil nga US citizen na ang abogadong ito, nagawa niya ng paraan ang lahat ng ito. Nang dahil sa magandang balita, masayang masaya at galak na galak ang mga tiyuhin, tiyahin, pinsan, mga kaibigan, lalong lalo na ang lola ni June sa balitang ito. Sa wakas, matutupad na ang pangarap ni June na makatungtong ng ibang bansa at makatulong sa kanyang pamilya. Sa isang iglap, natupad ni June ang kanyang pangarap para sa sarili at para sa kanyang lolo't lola. Nakapagtrabaho na rin siya sa isang napakalaking kumpanya doon sa ibang bansa, at nagwo-worry man sa kanyang mga magulang, nandun pa rin ang sama ng loob niya sa loob ng kanyang dibdib. Kung sa loob ng ilang mga taon ay natapos ni June ang kanyang pag-aaral sa Amerika at nakapag-apply pa ng trabaho doon, itong si Vivian at Gardo, parolado na. Sa loob lamang ng ilang taon nakakulong, nakalabas na nga sila ng kulungan. Ngayon, gumagawa sila ng paraan upang kontakin itong si June, ang kanilang nag-iisang anak sa Amerika. Hanggang magkausap na nga ang mag-ina. Ang sabi nga ni Vivian, "June, paano na kami ng iyong tatay? Ang bahay pala natin sa probinsya na naibenta na ng kuya. Saan kami titira ngayon? Wala kaming pera, wala kaming bahay, ni wala nga kaming pagkain. Wala kaming kaibigan pwedeng pagstayan. Anak, pamilya mo kami, magulang mo kami. Hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa amin? Paano na kami ngayon, June? Mabuti ka, mayaman ka na ngayon. Nasa Amerika ka pa, paano kaming maiwan mo dito? Paano na kami ngayon?" Ang sabi ni Vivian sa kanyang anak. "Himang ka ba? Nagpapatawa po ba kayo, ha? Anak? Anak niyo ko? Napakabilis yun namang makalimot. Nay, Tay, hindi ko nga alam na hanggang ngayon kilala niyo pa pala ako. Ang akala ko ang kilala niyo lamang ay ang pera. Noon, ang bahay ay ibinenta dahil nagkasakit ng sabay si Lolo at si Lola. Si Lolo, namatay nang dahil sa inyo. Si Lola, halos ganun din. Anong... Nay, naaalala niyo ba yung mga panahong bata pa ako? Hinagisan niyo ko ng pera sa kalsada at para akong tangang namumulot ng barya. Para akong tangang namumulot ng libo-libong pera sa kalsada habang umuulan. Mukha akong tanga nun. Ha? Ginawa niyo akong tanga sa harap ng maraming tao. Ipinahiya niyo kami sa maraming tao. Iniwan niyo kami sa ere sa panahong naghihirap kami. Habang kayo nag-i-enjoy sa mga buhay mayaman ninyo. Na hindi niyo malang iniisip na mas okay na mahirap, mas okay na nagsisikap kaysa nagnanakaw. Tsaka ano ba? Ilang taon pa lang po ang lumilipas. Malakas pa ang mga katawan ninyo. Hindi ba nakakahiya naman kung sa akin pa kayo aasa? Ha? Hindi ba parang nakakahiya naman ata? Di ba yan yung mga bagay na madalas mong sabihin kay lolo at lola, di ba? Na ayaw mong umaasa sa inyo mga magulang ninyo? Eh kung ibalik ko sa inyo mga salitang iyon, anong mararamdaman ninyo? Magsisisi kayo? Huli na! Patay na si lolo at lola. Wala nang saysay pa ang mga sasabihin niyo sa akin ngayon. June, ano ba? Ang iyong ina ang kausap mo. Umayos ang bunganga mo, babasagin kong ngipin mo. Sigaw naman sa telepono ng ama ni June. Pasensya na po pero hindi ko po para ubusin ang panahon ko't oras para lamang makipagtalo sa inyo ngayon. Marami pong kailangang unahin. Pasensya na po pero busy po ako. Bye. Pinatay na nga nitong si June ang kanyang telepono. Pero bago niya ginawa iyon, nag-send pa siya ng message sa kanyang mga magulang. Ang sabi niya, "Ibablock ko na po kayo. Please po, malaki po ang galit ko sa inyo. Pero susubukan ko po kayong patawarin. Paalam na po. Mag-ingat po kayo at sana po magsisi na po kayo sa ginawa niyong kasalanan.
Hindi ko po masabing mahal na mahal ko kayo pero gusto ko pong malaman nyo. Mahal na mahal po kayo ni Lolo at Lola. Paalam po. Sa puntong ito, nagkapamilya na nga rin si June ng sarili. Nagkaanak at lahat sila US citizen na. Namatay na rin ang matandang abogadong nagtiwala sa kanya at sa kanyang kakayahan. Si June na ang namamahala ng ilang mga property nito sa Amerika at sa Pilipinas. Samantalang ang kanyang mga magulang na si Vivian at Gardo, isang kahig isang tuka, araw-araw nagkatalo, araw-araw nag-aaway. Hanggang ngayon, ganun pa rin sila. Ngayon, senior citizen na ang mag-asawang ito at kung saan-saan nakakarating, kung saan-saan tumitira at hanggang ngayon, nanloloko pa rin ng mga tao. Walang kadala-dala. At dito na nga po nagkatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Nawa po'y minapulot kayong aral at sana po ay magsalipi itong paalala sa ating lahat na mahalin po natin ang ating mga magulang. Hindi dahil sa kung anong ibinibigay nila sa atin o kung anong hinihingi nila sa atin. Pero yun talaga ang nararapat. Maaaring ang mga tao ay iba-iba. May masama, may mabuti. May nagawang tama, may nagawang mali. Pero matuto tayong magpatawad. Kasi kung ang Panginoon nga nagpapatawad, ikaw pa ba?